Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating series na Heart of Worship. So ang topic natin for today is Praise the Lord, O my soul, or count God's blessings. So in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay sa chapter 103 verses 1 to 11. So, in English version, or I think no international version ko, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfy you with good so that your youth is renewed like the eagles. In Filipino translation naman, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo o Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ng lahat niyang mga biyaya, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, and so on. So, hindi na natin makita yung verse 5. Pero ayun, isa lang naman yung point natin dito sa verse na to, which is yung worship. Heart of worship na, di ba? So, para mas mapalalim pa, itong talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, worship includes bended knees. So, tayo kapag nag-worship tayo, especially kami sa church namin, laging sinasabi ni Bishop, whenever you feel like raising your hands or clapping out to the Lord, crying out to the Lord, ilabas nyo lang kung ano yung parang nililid sa inyo ni God na gawin nyo every time nag-worship kayo. Kung gusto nyo kumawit, kung gusto nyo magtaas ng kamay, kung gusto nyo lumuhod, then do so, di ba? Hindi mo kailangan isipin yung katabi mo, hindi mo kailangan isipin kung ano magiging reaksyon ng mga tao sa paligid mo sa gagawin mo, kasi dapat si Lord lang ang focus mo. Every time nag-worship tayo, siya yung priority natin, and sa kanya lang tayo dapat nakafocus. Hindi dapat natin isip yung ibang tao na yung katabi natin, kung ano ang magiging reaction nila sa ginagawa natin, or lahat ng bagay. Dapat kay Lord lang tayo nakafocus every time nag-worship tayo. Sa pag-worship at sa pag-glorify, sa kanya lang tayo dapat nakafocus. And number 2, worship includes our inmost being. So ito nga yung ganun sabi ko kanina. Kapag nag-worship tayo, dapat yung kumbaga yung spiritual self natin, yung emotions natin, ilabas natin, yung frustration natin, lahat ng nararamdaman natin, i-post natin every time nag-worship tayo. Gusto mong umiyak ka, gusto mong magkapuspos, ipuspos, gawin mong puspos sa sarili mo. Gusto mong umawit para sa kanya, umawit ka, di ba? So, walang pumipigil sa'yo and walang dapat makapigil sa'yo. So, kung ano yung leading sa'yo ni God, yun yung sundin mo, gawin mo. Huwag mong pigilan, and huwag mong isipin nga yung mga bagay sa paligid mo. Si God lang yung isipin mo, and siya lang yung i-prioritize, at sa kanya ka lang mag-focus at the time na nag-worship ka. Kasi nga, worship includes our inmost being. And number 3, worship includes remembering God's benefits. Ito nga yung mga nabanggit dito sa Bible verse natin. Letter A, forgives our sins. Letter B, heals our diseases. Letter C, redeems our lives from the pit. Letter D, crowns us with love and mercy. And letter E, satisfies us with good things. So, ito na yan, yung mga nabanggit sa verse natin. Yan, yung mga naka-highlight na yan. So, lagi nating tatandaan na yung pag-worship natin, kaakibat nun yung pag-remember ng mga benefits na ibigay at patuloy na ibinibigay at ipinagkakaloob ni Lord God para sa atin. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, adore God with bended knees. So, ito yung sabi ko kanina, kung gusto mo lumod ka, huwag mong pansinin yung mga tao sa paligid mo. Number 2, pour out all our emotions before God. Number 3, enumerate God's blessings. Ayan, hindi ko siya mabasa kanina. Number 3, enumerate God's blessings using your journal.
So, after this devotion, by now, we should be able to reflect on why is it important to pour out our emotions, happiness, sadness, yung mga nabanggit ko kanina, frustrations, and other things before God.